So yung aking iba-vlog is tungkol dun sa PBB kagabi o yung pinalabas sa primetime, which clearly shows na may guilt, which shows na kahit sabihin natin publicly na tayo ay unbothered, bothered tayo kasi may guilt. Okay? Kasi yung sinasabi nila na hindi sila guilty o hindi, kasi pag may guilt, bothered ka. Kaso sinasabi nila hindi sila guilty kasi hindi sila bothered kasi hindi sila guilty. Well, walang ganun. Kasi may konsensya tayo. Some people pretend to have clear conscience. Pwede nila sabihin na they have a clear conscience. But hindi mo maikakaila na may clamor, may clout. Ang maganda lang sa mga marites, sa mga marisol, sa napansin ko, kahit sila ay marites o marisol, which is minsan fake news yung kanilang binabalita o out of their own judgment o subjective, meron ding totoo doon. Meron ding totoo doon. Kaso nga lang yung totoo doon is just a little fraction o katiting kesa doon sa ang totoo doon is konti lang kumpara doon sa dagdag nila na napakadami, na napaka-subjective. If Christian Gaza and Christopher Min would say na o yung iba pang showbiz columnist, MJ Felipe and others, Boy Abunda would say, kasi si Boy Abunda yung nakita ko may pagka-objective eh. Hanggat maaari, hinahayaan niya yung artista yung magsalita, hindi siya yung subjective na tao. Kasi yung iba subjective. If those people are sending clues, totoo yun. Totoo yun. Yung sinasabing ibinulong mo na ba yung jowa mo? O ba sinabi ni Christian Gasang ibinulong mo na ba yung jowa mo? Kasi ilang araw, sabihin totoo yun. At pag sinabi ni Christopher Min na na nagkikita naman sila pero hindi lang publicly inaamin. Okay? Ganon. And then, ano namang masama kung hindi naman natin maalis na may milyonarya. Okay? Na kahit mayaman ka, milyonarya ka, you're earning millions, pero ma-inlove ka sa isang bilyonaryong mas matanda sa'yo. I mean, those are clues. Those are hints. Kaso hindi lang nila sinasabi dahil protocol sa kanila. Protocol sa kanila na hanggat maaari, it's a protocol that they have to follow. Ang confirmation dapat ay galing doon sa yung galing doon sa tao. Now, diba sinasabi nga nila na fake news, yung fake news daw yung fake news daw yung isang lumalabas because wala namang inaamin yung tao. Well, baka nakakalimutan din kasi nila na pag nag-file ka ng affidavit, you are under oath. So, pag hindi totoo yung sinasabi mo, you are liable for perjury and liable for indirect contempt. So, hindi ka mag-aaksaya ng panahon na magsinungaling dahil hindi ka naman siguro siraulong babae na magsasayang ka ng o siraulong babae o siraulong lalaki o siraulong tao na magsasayang ng oras na gusto mong mag-file ng kaso and then yung ganyan. Hindi ka siguro gagawa ng ganun. Yun kasi may mga kasi yung batas na hindi alam ng karamihan. Yun ang napag-alaman ko. Many people doesn't understand the law. Although some of them is naka-receive o naka-experience mademanda,
at laging nagtatanong sa kanilang mga abogado o sa kanilang mga legal counsel, but still they don't understand the full extent of the law and how the law, yung mga procedures, yung ano, although alam nila, yun na nga lang yun eh, that's the basic thing. They know already na pag naggumawa ka ng affidavit, you are under oath. So bakit sasabihin na wala namang inaamin yung tao? Yung gumawa, yung nag-file ng affidavit is under oath, so hindi siya gagawa ng isang bagay na pwede niyang ikakulong. Kasi she interrupted the regular proceedings of the court. Pag sinabi mong regular proceedings of the court, ano yun? Diba? Those are just hidden clues. Diba? At ano ginagawa ng karamihan? Yung mga involved pretending to go on with their lives. Kasi imposibleng walang guilt. Kasi may mga environmental, may mga clues nang lumalabas. You know, yung sinasabi na, may nakita nga akong isang vlogger na, yung nakuha yung isang glimpse ng video na sinabi niya, yung hahayaan mo bang maghirap sila? Unang-una, kung mayaman ang isa sa inyo, lalo na kung mayaman yung girl, okay, kung mayaman, yung girl lang mayaman, so kahit kunin ng legal wife yung property nung lalaki, hindi ka mababader. That's the thing. Dapat magsasalita ka pa rin. You would defend yourself kasi you would defend yourself and magsasalita ka, defend yourself and kaya mong patunayan na without the guy, you could still survive. Ngayon, sa ginagawa doon sa isang video na lumalabas, parang kinonfirm na nakakatanggap siya ng sustento doon sa lalaki. Yun ha. Kasi, ang vlog ko ngayon, imposibleng walang guilt at imposibleng unbothered. Kasi may conscience tayo. Imposibleng hindi tayo bothered. Okay? Kasi sa PBB kasi, kahit alam nila na it's part of the game, pero once conscience hits you, at alam mo nakasakit, kagaya ng mga nagbigay ng dahilan for nomination, kailangan nilang gawin yun. Pero masakit. Kaya imposible na pag may dumating sa'yo, hindi ka nasasaktan. The reason why you're silence o hindi mo pagsasalita, it's a sign of hurting. Hindi ka lang nagsasalita. Why? Because pag nagsalita ka, you would get hurt more. Nasabi nyo na, dead ma. Yun yung first sign of kasi yung silence could mean one thing, guilty ka o hindi. Kaso pinapalabas kasi nung karamihan na hindi sila guilty kahit guilty, di ba? Yun yung sinasabi nyo sa TikTok may nakita ako na mind conditioning. Kinokondisyon mo yung utak ng tao by what are you pretending publicly, pero kinokondisyon mo rin yung utak mo na pag lumabas to, or pagka lumabas yung ganitong chismis, hindi ako magsasalita. Sa PBB ganun. Ngayon lang nila naisip na hindi, kasi nakondisyon na sila Nakondisyon na sila na hindi nila ini-expect na yung nomination nila at yung dahilan ng nomination is galing do sa mga malapit nilang kaibigan. They don't expect that. Sino ba naman ang mag-e-expect na yung dahilan ng nomination mo ay galing do sa pinagkakatiwalaan mo? So, nakondisyon sila sa ganun. Mind conditioning and silence are two-edged sword. Pwedeng guilty ka, pwedeng hindi. Pero, kasi, malabo naman na may hint na
yung mga marites kung may hint, kung meron man totoo sa sinasabi nila, it's just that. Kasi number one clue ng journalism is, ang confirmatory is galing dun sa tao. Yung confirmatory is just that whether they see you in public or yung statement. Bigyan ko kayo example. Marami nagsasabi na si Coco Martin at si Julia Montes matagal nang may relasyon. Pero kailan lang sila umamin? It took 12 or 13 years bago sila umamin. Why? Because they are private people. Nung komportable na silang aminin, tsaka lang nila inamin. You see? When you try to keep things in private, ibig sabihin totoo yun. Ayaw mo lang mabother, ayaw mo lang pag-usapan. Because ang dinadahilan nyo, private matter yon. Sa inyo yon. Si Coco tsaka si wala namang third party na involved. Sila talaga. Except dun sa Kayasi. Yun lang yung natatandaan ko na talagang munti. Yun yung pinaka di ba? Wala namang iba. So yung ganun. Yung sa harapang nominasyon, clearly depicts na hindi ka pwedeng unbothered at hindi ka pwedeng unbothered at saka hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng walang guilt. Kasi when guilt starts, mababother ka. And some are good actors of yung ganyan. Kasi kinukondisyonan nila yung isip nila na ito yung gagawin nila. Hindi sila nagbabasa ng comment, hindi sila magre-reply ng comment. Kung ang standard nila is hindi sila magre-reply ng comment unless madama yung ibang tao. Yun usual yung ginagawa nila. Kasi pag ganun yung standard mo, it means na kaya mo yung sitwasyon. Kasi alam mo na close to being true yung sasabihin. Pero yun nga lang, hindi nyo naisip na pwede kayong ma-involve sa ganun. Kaso kasi, wala kayong sasabihin nyo lang wala siyang, lately na lang malalaman, di ba? Si Coco tsaka si Julia, it took them 13 years to umamin. Ano kayang mangyayari dito sa mga hiwalayan na to? Hindi naman lahat ng asawa katulad ni Maiko Montefalco. Si Maiko Montefalco, hindi siya nagbabawsi. Inaano niya sa social media. So, swerte nung iba na mistress na hindi lahat ng nakalaban nila katulad nito ni Maiko Montefalco na tahimik. Some are tahimik. They allow the law to take its course. Malas mo kung katulad ni Maiko Montefalco yung nakalaban mo, araw-araw ka mahihiya. Nagde-deny ka na lang. So, yun lang po.